Dito sa Taipei, ang kabisera ng Taiwan, mas mataas na defense budget at tuloy-tuloy na military preparation ang sagot ng isla sa gitna ng natatanggap na banta mula sa China. Inanunsyo ni Taiwanese President Lai Ching-te na maglalaan ng Taiwan ng nasa 1.2 trillion Taiwanese dollars o katumbas yan ng higit 2 trillion pesos para sa kanilang defense spending sa 2027. 3% yan ng kanilang ekonomiya. Wala pa mang aktwal na komprontasyon o katiyakan na mauuwi sa tunay na gyera. Una nang sinabi ng Pilipinas na anumang mangyayari dito sa self-governing island ay maaaring madamay ang bansa. Para sa Taiwan leader, ang record-breaking defense budget ay maituturing na quote, investment in peace lalo na tumitindi ang military pressure mula sa China. Katatapos lang ng Taipei magsagawa ng Hankuang military at civil defense exercises bilang paghahanda sakaling magkaroon ng blockade sa isla at maputol ang linya ng mga komunikasyon. Sa pinakahuling monitoring ng Taiwan Defense Ministry na mataan pa rin ang Chinese naval ships at aircraft sa paligid ng isla. Para sa grupong Straits Exchange Foundation, malabo pa ang posibilidad ng pag-atake sa Taiwan. What we are feeling or what we are seeing across the Taiwan Strait now is that we are maintaining this peace-like situation, and in the short term, it's not going to change. However, we are also seeing that the Chinese government is trying to exert its pressure in Taiwan. Although we do not see any conflicts across the Taiwan Straits now or any military force that are pushing against Taiwan, but we are seeing that they are using the gray zone operations and of course the legal means and psychological warfare and cognitive warfare to reach their political purpose here in Taiwan. Habang ang Beijing naman tinawag na charade ang ginagawang military activities ng Taipei. 所谓汉光演习，从来都是装腔作势、劳民伤财的把戏。今年更让我们看清了赖清德假防卫、真逃跑的胆怯本性。 Nasa higit 180,000 ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi manghihimasok sa itinuturing na internal affair ng China at Taiwan. Pero hindi rin daw papayag ang Pilipinas sa maging launching pad ng Estados Unidos sa oras na magkaroon ng pag-atake. There will be no attacks on anyone from the Philippines. The Philippines has no desire to be a belligerent nation in the region. I mean, we have no interest in that. Patuloy namang palalakasin ng Pilipinas ang business at economic ties nito kasama ang Taipei, pero hindi nangako si Pangulong Marcos na papayag sa isang joint maritime patrols kasama ang Taipei dahil pa rin sa umiiral na One China policy. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, Taipei, Taiwan.